final battle. And then after ng final battle, ano na? White throne judgment na. Kasi yung final battle, yun na yung end of the world. No? Bilinyong papakawalan si Satanas ng ilang panahon and then wawakasan na ng Diyos ang daigdig. Saan tayo titira? Sa new heaven and new earth. Di ba? Sapagkat sabi ng Bible, ang Diyos ay gumawa ng new heaven and new earth. So, doon tayo titira. Yung mundong ito, talagang totally aalisin, wawakasan ng Diyos. Okay? Kaya meron tayong bagong langit at bagong lupa. Sangayon niya sa Revelation. Sangayon niya sa Revelation chapter 21. Merong new heaven and new earth. Okay. Pagka daw sa tribulation, pagkatapos ng rapture, may mga magpapanggap na Kristo ililigaw ang marami. Sabi ng Matthew 24:5, di ba? Makakapakinig kayo ng balita tungkol sa digmaan ng bansa laban sa bansa. Matthew chapter 6-7. O ngayon nga, nangyayari na nga yan eh. Diba? Nangyayari na yan. Pero sabihin, tribulation na ba? Wala pa. Magkakaroon ng malakas na lindol. O di ba kamakailan sa Myanmar? Ilan yung namatay doon? 7.7 magnitude. Ang daming namatay. Ang pagsulpot ng bulaang propeta. So, marami ngayon mga false prophet, pero hindi pa yun yung false prophet na binabanggit ng Bible. Kasi kapag aaralan natin, yung false prophet manggagaling sa Israelita. So, Israelites ang false prophet dyan. May mapag-aaralan natin yan. May mga mangaral ng salita ng Diyos. Ano yun? Yung 144,000, at saka yung 2 witnesses, at saka yung angel. Okay, tatlo yan eh. Matinding persecution. Lahat ng tao ay dapat tatakan ng 666. At ang ayaw magpatatak ng 666, pugot ulo. Maganda lang, pag pinugutan ka ng ulo, sa langit ka. Pero pag nagpatatak ka ng 666, wala kang langit. Meron kang impyerno at dagat-dagatang apoy. Di ba? Sabi ng Bible sa 24:21 ng Matthew, for then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no more ever shall be of. Minsan lang mangyayari yon at hindi pa nangyayari yon. Okay, meron na bang sapilitang tatakan ng 666 ngayon? Wala pa, di ba? Wala pa. Hindi pa tayo pinipilit na magpatatak ng 666. Kaya yung palang pagpapatatak ng 666, isa ng tanda na hindi pa nagra-rapture at hindi pa pumapasok ang tribulation. Kasi nga, hindi pa tayo pinupuwersa na magpatatak ng 666. Magaganap yung tataka na yan na puwersahan after 3.5 years of tribulation. Okay. At ang sabi ng Bible sa 24:15, Matthew, when ye therefore shall see the abomination of desolation spoken by Daniel the prophet stand in the holy place, whoso readeth, let him understand. Sabihin, yung tao ng man of perdition, sino yun? Si Antichrist. Si Satanas yun sa katauhan ni Antichrist. Papasok si Antichrist. Si Satanas sa katauhan ni Antichrist, parang yung ahas, nandun yung devil sa loob ng ahas. Nung dayain si Eva. Diba? So, ganun din. Yung devil nasa loob ng Antichrist. Mamamatay kasi yung Antichrist. Papasok yung Diablo. At yung Diablo na nasa katawan ng Antichrist, sa kalagitnaan ng tribulation, papasok sa temple. Ang tawag doon ay abomination. Pagpasok ng Diablo sa temple, the third temple, ay sasabihin ni Antichrist na ginagamit ng Diablo, sabi ng Diablo na sa katawan ng Antichrist, ako yung Diyos, sambahin niyo ko. Yun yung abomination doon.
Dahil hindi sasamba ang Israelita, pe-persecute ang Israelita. Ngayon, ang gagawin ng Israelita, tatakas para hindi siya mapatay ng Diablo sa katauhan ng Antichrist. Saan sila tatakas? Sabi ng Bible, sabi ng pag-aaral, meron silang pupuntahang lugar. Ang tawag daw doon ay Petra. Sa Petra, dyan yan sa parte ng malapit sa Israel, sa teritoryo ni ano yata yan, ni Edom, ni teritoryo ni Esau. At hanggang ngayon, yung lugar na yan na tinatawag na Petra, walang makakapasok na sasakyan. Kabayo lang. Kabayo lang ang pwedeng pumasok. Kasi merong daan, ang daan na yon ay hindi pwedeng, secured na yon, bawal na siyang galawin. Kasi historical, na yon, site. Kaya bawal na siyang galawin. At sa ngayon, doon sa Petra, walang nakatira. Kaya hindi makakarating doon ang mga digera, pandigma ng mga at wala rin lalapagan ng mga eroplano, helicopter, walang lalapagan sang-ayon sa mga nag-aaral. Kaya doon sila makakakuha ng kanlungan sa Petra, tatakas doon ng mga Israelita. Kasi nga, inuhuli sila para sumamba kay Satanas sa katauhan ni Antichrist. At pag hindi sila sumamba, tatakan sila ng 666. Dahil ayaw nga nilang sumamba kay Satanas, ayaw din nila magpatatak ng 666, pupugutan sila ng ulo. Ngayon, ganun din ang lahat ng tao sa buong mundo. Pag hindi sumamba sa larawan, pupugutan ng ulo. Okay. Yun sinasabi sa Daniel chapter 9, verse 24 to 27. So, yung tinatawag na 70th week of Daniel. Yung 70th week na pag-aralan natin, ito ay 70 years, 70 taon. Pero dapat tapos na yung 70 years. Tapos na dapat ang 70th week. Ang 70th week of Daniel. 7 weeks of Daniel. 469 years. Yun. 690. Tingnan natin ang computation. 490 years pala. 490 years. Yan. 490 years. So, hindi pa tapos na yun kung tutuusin. Nung namatay si Kristo, naganap lahat ng hula na itatayo ang pangalawang temple at pagkatapos papatayin ang hinirang. So, pagkatapos patayin ang hinirang, papasok ang 7 taong kapaghihatian. Hindi pa nga pumapasok. Nagkaroon ng break. Ano yung break? After the death of Christ, church. Yan. Kaya naka-break ngayon ang Israel. Naka-break. At 2,000 taon na nakalilipas sapul nung namatay si Kristo. Wala pa ang kasudlong. Yung kasudlong, yun natitirang 1 week. Yung 1 week ay composed of 7 years. 1 week, 7 years. 1 day equivalent to 1 year. Okay? 1 week pala. Yung 1 week, 7 days yun So, yung 1 day katumbas ng 1 year. So, ngayon, pagka pumasok na yan ang mga mangyayari. Kailan papasok ang 70 week? Sabi ng Bible, kaya wala pa yung 70 week. Kasi, merong humahadlang. Yan may humahadlang. Sino kaya yung humahadlang? Sabi ng Bible, kung pag-aaralan natin, yung humahadlang dyan, ang church. Okay? Ang church ang humahadlang. Hanggat hindi nawawala ang church, ang Diablo ay hindi pwedeng makilala. Okay?
Hindi siya pwedeng makilala. Hindi siya pwedeng magpakilala. Bakit? Kasi pagka nagpakilala siya ngayon, mabibisto siya ng mga Kristiyano na siya yung Antichrist. So, ang humahad lang, sabi ng Thessalonians, kaya hindi pa nakikilala kung sino yung man of perdition kasi nga may humahad lang. At ang humahad lang, ito yung church. Kaya kailangang mawala ang church. Ang tawag dyan ay rapture sa 1 Thessalonians 4:17. Sa chapter 3, makikita natin na may humahadlang. Sa chapter 4, tinanggal ang hadlang. Sino yung hadlang? 1 Thessalonians 4:17. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we be with the Lord. So, pagka naalis na tayo, nawala na tayo, tinanggal na tayo sa lupa, papasok na ang Antichrist. Pagpasok ng Antichrist, ibig sabihin, 7 years tribulation na. Kaya magpasalamat ang mga Israelita sa ating Panginoon kasi hindi pa pumapasok ang tribulation dahil sa ating mga Kristiyano. Sino ba yung mga Kristiyano? Ang church. Ito yung composed of believers of Christ, Gentiles and Jew. Diba? At dahil Gentile and Jew lang ang tao sa mundo nung araw, nagkaroon na ng pangatlo. Ano yun? The Church of God. Diba? Jew, Gentiles, and the Church of God. Sino yung Church of God? Gentile and Jew. Pinagsama kay Kristo. Kaya tayo, magkakapatid tayo kay Kristo kahit tayo yung Gentiles at sila ay Jew. At sila ay Jew, tayo Gentiles. Nasa iisang katawan tayo. Ang tawag ay church. Okay, so siguro yun muna tayo. Tayo muna ay manalangin sa ating pagtatapos natin Sunday School. And then, dadako na tayo sa ating worship service. Okay, manalangin tayo. Panginoon Diyos, salamat po sa iyong biyaya. Pagpalain niyo po ang aming susunod na gawain, ang aming pong worship service. Sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, announcement na muna. Announcement muna tayo, anak. Gamitin mo muna yung cellphone lang.